talaga ng problema dito po sa flood control. Basta po talaga bumabaha ng pera, malaki po ang problema natin, no? Ito ang wow trending. Naging usap-usapan ngayon sa social media ang biglaang paglaki ng yaman ng 6 na mga kongresista sa loob lamang ng 3 taon. Tinawag nga ang mga ito na The Big Six. Sa paglaki ng budget ng DPWH, yaman ng ilang kongresista lumobo rin. Sa susunod na taon, ang proposed 2026 national budget ay tumataginting na 6.793 trillion pesos. At dito nga ay pangalawa ang Public Works na merong 881.3 billion pesos sa post nga ng United Philippines Against Corruption. Matapos lumaki ang budget ng DPWH, yaman ng ilang kongresista ay lumobo rin. Kasabay ng paglaki ng budget ng Department of Public Works and Highways mula 2022, lumobo rin ang yaman ng ilang kongresista kabilang ang tinaguriang The Big Six ng 90th Congress. Mula 2022 hanggang 2025, lumaki ng mahigit na 28% ang budget ng DPWH mula sa 786.6 billion patungong 1.007 trillion, habang ang flood control budget ng ahensya lumaki ng mahigit na 100% mula sa 128 billion patungo sa 257.6 billion sa parehong mga taon. Pero hindi lang ito ang lumobo, dahil habang lumalaki ang ginagastos ng pamahalaan para sa mga programang infrastruktura ng DPWH, lumobo rin ng mahigit na 1,000% ang yaman ng tinaguriang The Big Six ng Kongreso na siyang responsable sa pagpasa ng national budget noong 90th Congress. Sila ang itinuturong nasa likod ng korupsyon ng mahigit na 800 billion flood control budget ng pamahalaan. Makikita sa ibaba ang paglaki ng kanilang statement o assets, liabilities and net worth SALN mula 2022 hanggang 2025. Kay House Speaker Martin Romualdez, ang 2025 SALN ay umabot na ng 3.465 billion mula sa 315 million noong 2022. Halos 1,000 increase. Naku po. Kay former House Appropriations Committee Chairman na Ako Bicol Party List Representative Saldico, ang SALN ay 1.51 billion mula sa 236.7 million noong taong 2022. Halos 637% ang increase. Grabe. Ang pangtatlo kay Senior Deputy Speaker Quezon 2nd District Representative David J.J. Suarez. Ang SALN sa taong 2025 ay umabot sa 2.34 billion mula sa 287.6 million noong taong 2022. Halos 813 ang increase. Grabe oy. Former Senior Deputy Speaker Aurelio Dong Gonzales Jr. SALN sa taong 2025 umabot ng 1.3 billion mula sa 136 million noong taong 2022. Halos 956% ang increase. Ang panglima kay former Majority Leader Manix Dalipe, ang SALN sa taong 2025 ay umabot ng 1.49 billion mula sa 203.7 million noong taong 2022. 733% ang increase. Grabe. At ang pang-anim, Construction Tycoon and CWS Party List Representative Edwin Gardiola, 2025 SALN, umabot ng 2.2 billion mula sa 299 million noong taong 2022. 735 ang increase. Grabe sila, uy. Ayon pa nga kay dating Komisyoner Attorney Rowena Guanzon, dati kasi ang mga congressman may kausap lang na mga kontraktor sa mga projects. Ngayon, sila na mismo ang kontraktor, kaya nahuhuli ang mga nakawan scheme sa gobyerno dahil nag-uunsihan sila. Di ba yung kay Napoles, inalis yung tulay ni Napoles sa mga kausap, nag-splok ang mga nawalan ng share. Wow, ilog! Ito ang dagat! Wow, dagat! Etong... sayang ang oras. Papuntahin mo riyan. 5 minuto. DPWH ka nga rito. Tagal-tagal na nito. Nagsona ako. 2 linggo na. 1 buwan na yata ako nagsona. Asan? Asan yung mga malalaking proyekto? Bigay mo sa akin picture ngayon.
Wala po eh. Bumalik ka within 10 minutes, dalhin mo rito. O next. O bakit mahal pa rin ang bigas? DA. Bumalik ka after 10 minutes. Next. Di po ba sa isang oras ang dami mo nakausap? Nakapila dyan sa iyo yung mga nagtatrabaho? Yun yung frustrating. Yung nakikita namin ikot ng ikot. Nabalitaan ko. Sino susunod? Ano pa? MMDA. Bakit may traffic pa rin? Ano solusyon mo? Wala kang solusyon? Sige. Lucas Bersamin. Hanapan mo na nakapalit to. Wala pa lang solusyon. Next. Ganun po yung tunay na nagtatrabaho. Hindi ikaw yung ikot ng ikot. Okay. 15. Ganito po ang reaction ni BBM. 15 contractor. Nakakapagtaka naman. 15 lang ang nakakopo ng 100 billion. 15 lang. Tapos bandang huli ang sinabi niya. Pero hindi ko sinasabi na may anomalya tong 15 na to. Patay tayo dyan. Para saan po yung press con? Para mag-isip kami. Pag-isipan namin. Kasi, magagalit kayo, no? 15 lang, 100 million. Hati-hatiin lang nila yan. Naku, ang laking pera na yan. Bilyonaryo sila lahat. Pero hindi ko sinasabi na involved na may anomalya tong mga to. Ano para saan po yan? Para saan po? Pinangalanan pa eh. Ito po yung 15 na ano po naman ang sinabi? Ito, kinakailangan po natin dapat yung mga sinabi nila eh, no? Ano naman po yung sinabi nito? Sinabi po ng isang senador na nagngangalang JB Ejercito, "It feels like every year we have investigation on flooding in Central Luzon and Metro Manila, and it's always the same story." Taon-taon daw mag-iimbestiga, may flooding sa Central Luzon at sa Metro Manila. And it's always the same story. With 350 billion, that's about 1 billion a day, is spent on this. We should seeing results, real results by now. Tama po yan eh. Alam niyo po kayong mga senador, ang gagaling niyo po magsalita. Believe talaga ako. Alam niyo yung problema. Ang problema, gumagastos tayo ng 1 billion a day. Dapat may resulta na yung 1 billion a day. Pero walang resulta. Alam po ninyo eh. Doon ako bilib na bilib. Alam ninyo yung problema. Alam ninyo yung mga contractor. Sila lang yung nakakakopo ng malalaki. Alam ninyo yung problema eh. Ayan. What we really need is to follow the master plan for flood control. Alam nyo rin ang gagawin. Alam ninyo yung problema. Alam ninyo yung gagawin. The master plan itself is spillways and water impounding, but it's not being followed. Eto po. Pati talaga yung kadulot-duluhan eh. Alam niya eh. But it's not being followed because everyone wants a piece of the flood control project budget. Everyone. Lahat na lang gustong makiparte sa flood control project. Okay, ano pa sinabi niya? There is a collusion. Mayroon pong sabwatan between DPWH, district offices, and the contractors.
Alam na alam nila eh. Ang ugat nito sa buwatan ng mga contractors at ng mga district offices. Alam na alam nila lahat ng problema. Ang mga politiko, alam nila kung ano ang gusto nating marinig. May problema tayo sa flood control. Sige, sabihin na natin yan lahat. Merong sa buwatan. Anong gagawin nyo? Putak, lagi na lang nyo sinasabi sa amin. Ligtik kayo, kaya po kayo nalal. Para hindi sabihin lang sa amin. Pag kami nanalo, sasabihin namin problema nyo. Lulutasin nyo po ba? Sasabihin lang namin. Sasabihin nyo lang yung problema namin. Alam na namin ang problema eh. What's alarming is that I receive information. Ba, na-alarma ka pa? I receive information that there are even ghost projects in flood control. May mga multo daw. Meron pong mga ghost projects na flood control. Wala talaga. Ni isang semento, ni isang patak na semento, ni isang pilipit na bakal, wala pong naitayo. Kaya nga ghost eh. That's just shameless. Yan po ay nakakadiri, nakakahiya, mga walang hiya. Sabi po, it's okay to earn, but they have to deliver what is due and what is prescribed and expected. Guni-guni nga, sabi ni BBM. Alam talaga nila, alam nila problema. Alam nyo ang problema, alam nyo rin lutasin. Saan po napupunta? Kaya ito po ang solusyon nila. Ha? O, eto ha. O, kapit po kayo. Baka maghulat po kayo sa solusyon nila. Eto problema. May budget tayo. No? Ha? Naniwala naman kayo niloloko yun? Niloloko siya? Natawa ako dun eh. Kaya siya niloloko dahil weak leader siya. Totoo ba yun? O tayo ang niloloko? Totoo ba? Totoo ba na kaya niloloko raw yung presidente dahil weak leader siya? Talaga? O tayo ang niloloko nila lahat? Naniniwala kay weak siya pagdating dito? Alam nga po nila yung problema. Alam niya nga tinutukoy. Nag-press conference pa. Meron 15 lang. Nakakatawa, no? Nakakatawa po yung sitwasyon natin. Alam nila yung problema. Alam nila kung paano lutasin. Pero ano po ang ginagawa nila? Kaya, para magkaroon tayo ng accountability, impeach natin ang Vice President. Pucha, ang galing ng script. Frustrated ang mga OFW dahil bumabaya ang Vice President. Malaki ang problema natin sa flood control projects. Lulan-lula tayo sa dami ng pera. Kaya, impeach natin ang Vice President. Antindi, no? Isang tanong po, may kinalaman po ba si BP Sara sa mga flood control projects? Kasi yan po yung sinasabi niyong pangunahing problema ng SONA. Wala siyang kinalaman. Bakit siya po ang ginagawa ninyong solusyon? Kasi nananawagan kayo na accountability para mapagbigyan naman namin yung mga dilawan at kakamping. Gusto niyo pong pagbigyan yung mga dilawan at kakamping at mga makakaliwang grupo. Kaya si BP Sara. Tanong ko muna rito sa dilawan, kakamping at mga makakaliwang grupo. Hindi niyo po ba nakikita yung sinasabi nilang problema ng mga taga-gobyerno, flood control project, sa buwatan ng mga DPWH at ng mga kontraktor? Hindi niyo po nakikita yan? Nakikita rin namin, sabi ng mga dilawan. Talagang problema yan, kaya nananawagan kami na ituloy na ang impeachment. Nakikita po ninyo yung ginagawa nilang lahat?
Ito yung malaking problema, tambad na tambad sa atin dahil naliligo tayo sa baha. Ha? Naliligo tayo sa baha. Pero ang solusyon nila lahat, accountability. Tama naman panawagan. Accountability. Kinakailangan magkaroon ng accountability. Kaya i-impeach natin si BP Sara Duterte. Para magpatuloy ang problema sa baha. Para magpatuloy ang lahat ng katiwalian sa gobyerno. Meron naman tayong naparusahan. Yung kalaban natin, yung posibleng kalaban natin sa 2028, it's all about politics sila. Lahat sila. May mga sikat ba tayo artista dyan? Ipatiran nyo yung mga Duterte. Jet ski! Welcome po kayo. May free po kayong jet ski papunta ng ICC. McDonald's. Alam nyo ba McDonald's? Ha? Kayo family-oriented. Hindi akin to. Ninakaw ko lang to kay Sasot. Kayo family-oriented. Ito lang ang ninakaw ko kay Sasot. Family-oriented kayo mga... Oh. Tapos, ang endorser nyo, endorser ng sugal. Na dahilan ng pagkakahiwa-hiwalay ng mga pamilya ngayon sa Pilipinas. Makakapal din ang mukha nyo mga taga-McDonald's. O, makapal ang mukha ng mga pamunuan ng McDonald's dito. Siguro pinagtatawanan yung mga Duterte. Huwag po kayong kumain ng McDonald's hanggang nila tinatanggal yan. Kasi pati McDonald's nakikiisa sa pang-insulto sa atin. Iniinsulto tayo ng endorser nila, hindi pala tayo, si Tatay Digong iniinsulto nila. Okay lang sa kanila, hindi yan aaray ang mga yan hanggat hindi nasasaktan. Lahat po ng mga Duterte supporters, wag po kayong manginain. Kung baboy ang endorser nila, malamang baboy din yung mga pamunuan yan. Pasensya na po sa mga Duterte supporters na nagtatrabaho sa McDo. Hindi po namin gustong pabagsakin yung McDonald's. Pero makapal po ang mukha ng pamunuan yan. Kasing kapal ni Vice Ganda. Tama po yan. Huwag muna tayo, tiisin nyo po. Kung hindi po kaya ng Jollibee, anariyan po, Burger King, yung baka yung panlasa nyo, hindi kaya ng Jollibee. Mag-Burger King muna kayo. Pakita po natin na hindi po uubra na binababoy nila yung mahal nating presidente. O, balik tayo rito sa flood control. Alam niyo po, ang nakita natin problema, ito po, iba po yung intention ni Chis Escudero, pero iba po yung nalantad niya. Si Chis Escudero, ang isa sa mga hindi mo akalain, no? Na ganyan pala. Tumatanggap pala yan ng pera galing sa flood control. Galing sa mga contractor ng flood control projects. Mga contractor po. At hindi po pera. Alam nyo, sa totoo lang, ang ine-expect ko po na magkano binibigay ng per tao sa mga tumatakbo po. 1,500,000. 30 million. 30 million. Mga kapatid, 30 million po ang ginagastos, ang binibigay ng isang kontraktor sa isang politiko. Imagine niyo po kung gaano kalaki, yung binibigay ng isang kontraktor sa ilang mga politiko. Yung politiko ba na to, si Chis Escudero lang kaya ang binigyan? Siyempre, hindi natin alam. Ang tanong lagi ni Chis, legal ba yun? May illegal ba sa ginawa? Walang illegal eh. Bakit po walang batas? Kasi ang gumagawa ng batas, sila Chis Escudero. Ang mga congressman. Bakit mo ipagbabawal na magbigay yung mga kontraktor? Ibig sabihin mga kapatid, sa simpleng kwentahan, ang isang kontraktor sa isang politiko, 30 million, ilan po ang kontraktor na posibleng nagbibigay
Pag hindi kaya nagbigay ang kontraktor, may makukuha kaya siyang kontrata? Sino po ang mga binibigyan ng kontraktor? Ako po, ang laki po ng problema eh. Nai-stop po sa hanggang dyan lang. Ang mga politiko po natin, mas matatalino talaga kaysa sa atin eh. Galit na galit. Badong, kung tumatanggap lahat halos yan sa mga kontraktor, bakit nila ine-expose pa? Di ba? Bakit pa nila ine-expose? Nakita nyo po ba may nag-expose na po ba ng mga pangalan? Wala po lahat nag-expose ng pangalan. Sasakyan namin, alam na nila yung Filipino culture pagdating sa politika. Hanggat mainit to, sasakay kami para sikat kami. Hanggat mainit tong usapin, pero mawawala din yan eh. Bakit naman namin kakatayin yung aming source of income? Eh ngayon pa lang nga, nasa kainitan, wala nagsasabi ng pangalan eh. Meski si Chis Escudero, na sinasabi niya na siya ay, ano lang sinasabi? Ito ay bahagi kasi kumampi ko kay Sara. Kumampi ko sa mga anti-impeachment lang yan. O, di ba? Kailangan mo kami ngayon, no? Para ipagtanggol ka. Utot mo. Hindi kayo ang dahilan kung bakit ayaw ninyong impeach si BP Sara. Ang dahilan kung bakit ayaw ninyong impeach si BP Sara, kami ring mga Duterte supporters. Dahil nakita nyo yung kapanyarihan ng boto ng mga Duterte supporters. Kung kayo ay may ambisyon pang maging mas mataas kaysa sa mga senador, o kaya may ambisyon pa kayong tumakbo bilang senador sa mga darating na araw, kinakailangan ninyo yung boto ng mga Duterte supporters. Natakot sila eh. Sa buong Mindanao, sikat po ang mga kandidato ni BBM. Wala ka pong itulak sipain dyan. Sikat po lahat. Kaya nga yung pagmamalaki nila, 12-0 to. Sikat kami lahat eh. Totoo po yan. Star-studded. Sikat lahat. 12-0. Pagdating po sa Mindanao, lahat po ni isa dun sa 12 sikat na yun, walang pumasok. The power of the people, pinakita po natin yan sa 2025. Sino po pumasok? Yung unang 10, Duterte sa Mindanao at sa maraming bahagi ng Visayas. Ang mga tao po hindi natutulog. Ang mga tao po alam nila ang nagaganap. Kahit pare-pareho ang sinasabi ng mainstream media. Imagine, paano nyo mapapaniwala? Ito ang problema, billion a day. A day, Si BP Sara, magkano yung binibintang sa kanya noon-noon pa? Lumaki na ng lumaki, nagsimula 125 eh. Ngayon, lahat na ng pondo ng Vice President, ninakaw na niya eh. Pero hindi pa rin po aabot sa isang araw na pondo ng flood control. Ang flood control projects po ay 1 billion, more or less. O hindi, more than 1 billion a day. 1 billion ba dong? 600 million lang yung kay BP Sara eh. Lahat na eh. Lahat na ng pondo yun. No? Pondo na. Ibig sabihin, wala nang pinansweldo si BP Sara, ninakaw niya na lahat kung maniniwala ka sa kanila. Pero still 600 million pa rin. Wala na, sinimot na talaga pagkatanggap, oy, subi na yan, akin na yan. Pero 600 million pa rin. Samantalang to, 1 billion a day. Walang napaparusahan. Dahil legal lahat. Legal pala ang magbigay ka ng 30 million sa isang senador.
at kukuha ka ng kontrata na bilyon-bilyon. Taon-taon. Legal pala yun. Isang senador lang kaya yung pinagbigyan ng kontratista na yun? Kaya ba sinabi ni BBM na hindi ibig sabihin na binanggit natin may katiwalian na? Tapos sasabihin, magsumbong kayo nang makilala namin kung sino yung mga sumbongero. Para maipatawag kayo. Putya, tignan nyo si Magalong. Nagsusumbong sa taong bayan. Eto, ganito sila magnakaw. Ano ngayon ang sinabi? Kinakailangan i-substantiate. Hindi po kayo, kala nyo, lusot kayo pag kayo nagsumbong. Ano sinasabi kay Magalong? Makapangyarihan tao pa yan, mayor pa yan, ha? I-substantiate niya yung mga bintang niya. Bintang na ang tawag. Paano ka magsusumbong? Kung sabihin sa'yo, i-substantiate mo yan, ha? Yung bintang mo na yan, ha? Paano niyo i-substantiate? Sabi niyo, meron ditong flood control. Wala po ako nakita. I-substantiate mo yan. Kung hindi, di po ba? Ang problema po sa flood control projects, bumabaha po ng pera. Dalis na mukhang magnanakaw sa mga politiko. Ito, magtapatan tayo. Dalis na mukhang magnanakaw sa mga politiko, si Chis Escudero. Ang tingin ko, pakyot lang yan eh. Ang tingin ko, matalas lang magsalita. Hindi niya nakikita yung sarili niya na kurap pa. Kasi wala siyang nilalabag na batas. Imagine niyo, tumanggap ka sa contractor ng 30 million. Pero sa tingin mo, legal yun at wala kang nilalabag na batas. Alam niyo po, sa right po, o yung katapatan po, o yung, ano ba yung right sa Tagalog? Yung katamaan po ng lahat ng mga bagay. Dalawa po yan. Legally right at morally right. Morally right. Kaya po pala, pag tumakbo ka pa lang, sulit na sulit na. Minsan nagtataka tayo, bakit kaya may takbo ng takbo? Alam naman nilang hindi sila mananalo. Pag tumakbo ka pa lang pala, isang contractor, 30 million. Bakit ayaw pong pangalanan? Bakit ayaw pong tukuyin mismo ng Pangulo? Ilan kaya nag-contribute kay BBM na contractor? Wala po akong alam talaga. Hindi po ako nagbibintang, totoong nagtatanong po ako. Ilan kaya ang nagbigay na contractor kay Martin Romualdez? Ilan kaya nagbigay sa mga senador ng mga contractor? Wala pong nagpapangalan sa kanila. Yan ba kaya nila nakikita si Chis Escudero? Kaya nila nakikita si Chis Escudero na ating yan kasi alam natin na may nagbigay na contractor dyan. At wala silang nakikitang mali doon. Yan po ang problema eh. Ganyan na po corrupted na po yung utak ng mga kandidato, mga politiko natin. Wala silang nakikitang mali na ang contractor nagbibigay sa kanila ng bilyong-bilyong pera. Milyon-milyong pera. Alam mo, The Believer, tama yan. Nagugulat nga tayo. Meron talaga yan. Okay yan, The Believer. Alam ko na naniniwala ka. Pangalan mo palang The Believer ka na eh. Naniniwala kang tapat ang mga taong binibigyan ng milyong-milyong pera. Wala tayong magagawa. Kami nasya-shock. Kasi naniniwala din ako na hindi magbibigay ng malalaking pera yan. Lalo na, imagine, contractor eh. Hindi naman po yung mayaman ako eh. Nagugustuhan kitang galing mong politiko. Eto sa'yo. Contractor ako eh. Sa tingin ko mananalo ka, eto sa'yo. Contractor?
contractor sila ng pamahalaan, wala pong problema. Hindi ko po sinasabi na may ginawa na mali. Legally, walang legal. May batas bang bawal magkontribusyon? Wala. Sino pong gagawa ng batas? Sila? Tumatanggap sila eh. Ang sinasabi ko sa inyo, yan yung problema. Paano nyo iimbestigahan? In the first place, sino po mag-iimbestiga? Kung tumatanggap naman pala kayo ng pera galing po sa mga kontraktor. Pero ang problema, accountability, dapat may accountability. Wala po kayo nakikitang mali doon na ang kontraktor may baha sa Pilipinas. Opo, hindi ko po sinisingle out. Cool ka lang, the believer. Cool ka lang. Ang sinasabi ko, no, mayroon na-reveal ni Chis Escudero yung hindi natin, alam natin may nagko-contribute, pero ganito pala kalalaki ang contribution ng kontraktor. ang sakit sa bumbunan na ma-realize mo. Yung contractor po ba walang ine-expect na kontrata? Parang alam niyo po sa aming mga at taga-gobyerno po ako. Alam niyo po ba sa aming maliliit? Ha? Sa aming maliliit na mga government officials, bawal po sa amin tumanggap ng regalo. Bakit po? Alam na yan, implied po yun eh. Once na tumanggap ka ng regalo, may pabor yan. Maaring hindi immediate yung favor. May favor yan sa mga susunod. Wari, teacher ka. Tatanggap ka, may mga PTA na ganun, di ba? May mga magulang na ganun eh. Magaling magregalo sa mga teacher. Lahat ng teacher, re-regaluhan, Tapos makikita mo, honor yung estudyante niya. Sa simple lang po yun, bawal po eh. Di ba? Bawal eh. Kaya wag niyo pong pangatwiranan na porket ginagawa ng lahat ay tama. Yun yung sinasabi natin. No? Na mahirapan po. Kaya kinakailangan po nila si BP Sara. Kaya kailangan po nila si BP Sara ituloy-tuloy yan. Kasi gusto nila ng mga tao na accountability. Itinulak nila kay BP Sara lahat. Kayo naman pong mga mamamayang Pilipino. Si BP Sara talaga. Sabi nga sa inyo, yung binibintang sa kanya, buong budget na yun eh. Wala nang pinasweldo, binulsa na lahat. Ganun po kagrabe yung bintang. Kung maniniwala po kayo, walang pinamimigay yung si BP Sara, yung mga lahat ng budget nila, binulsa lahat. Ganun po kagrabe tong mga to. Pero yung sa kanila, ghost project, bakit po walang makatukoy? Sira ulo ka ba dong? Ghost nga eh. Paano mo matutukoy yung ghost? Pero ang pinakamalupit sa lahat, eto po, kapit po kayo. Ang pinakamalupit po sa lahat, siguro ako nakikita ko to na hindi naman talaga tayo kasama dito. Pero para lang po mailayo tayo dito po sa problema, eto na lang ang pag-usapan natin. Kasi alam niyo mga yan, napupunan niyo ba? China lagi, pag may mga lalaking problema, puchay, singit na natin yung anti-China sentiment. Naniniwala kasi sila, ayon sa survey nila, ang mga Pilipino ay anti-China. Kaya, bibirahin lang natin yan na inaapi tayo ng China, matutuwa na naman sa atin ng mga Pilipino kahit na ano ang mangyari. Ito po, ang nakakatakot sa lahat. Ito po ay kumakalat ngayon kasi Agency France Presse at Reuters po ang pinagkunan ng balita na to.
Ibig sabihin, pag kumuha ka sa AFP o Agence France Presse at Reuters, sila po pinagkukunan ng mga balita sa iba't ibang parte ng daigdig. Ang headline, Marcos, Philippines must prepare for war over Taiwan. Tindi, no? Headline po, Marcos, Philippines must prepare war over Taiwan. Mr. President, yung baha po, hindi natin malutas eh. Tapos, ang dami po natin problema. Pumapalag po yung mga DFA. Pag nagpapalabas po ng mga advisory, yung iba't ibang bansa, pagpupunta ng Pilipinas. O mag-ingat kayo sa Pilipinas. Delikado sa Pilipinas. Yung tourism po natin umaaray. Hindi po natin maabot. Yung revenge tourism na nagaganap po sa buong mundo. Na yung mga turista po ay lakbay ng lakbay ngayon dahil ang tagal nilang hindi nakapag-akbay nung pandemya. Hindi po natin nakakamtan. Dahil po ang nakakarating po sa ibang bansa, yung pang-headline ninyo, Marcos, Philippines must prepare war over Taiwan. Mr. President, ang laki po ng tulong nyo sa tourism industry. Ang laki rin po ng tulong ng mga ganitong announcement sa mga nagbabalak na investors. The Believer naman. Nakakatawa si The Believer eh. Bakit na walang bumibira sa US base o EDCA sites? Eh kasi nakatuto ka sa mga mainstream media, wala talagang bibira, kakampi nila yun eh. Medyo mag-ano ka naman, sumegway ka naman sa mga vloggers, sa mga Duterte vloggers nang makita mo naman na may bumibira. Mr. President, para lang ba matabunan, sabi ni Serapin, ang issue ng corruption, ipapasok niyo yung mga ganyang headline na must prepare for war over Taiwan. Alam naman po natin na wala tayong kakayahan na dumayo ng gera sa Taiwan. Alam po namin yan. Pero bakit nyo po gustong-gustong ma-headline tayo ng mga ganyan? Yung mga bansang mayayaman po na, ay, wag mo kaming baliktarin, The Believer, ha? Kami pa ngayon ang nagda-divert. Ako, sumusobra ka na sa kaakusa. Nyo nagda-divert kasi. Kami pa nagda-divert. O sige, kung ayaw mo rito, wag ka na rito. Hindi porket nakakulay blue kayo eh. Alam mong ano lang, you know? Kami pa ngayon na nagda-divert. Yan yung problema. Kunwari ano, di ba? Kunwari, nagsusupport sa'yo. Tapos, biglang titirahin ka na ako na nagda-divert ng issue. Nakakatawat po talaga ang mga tao, no? Kami na po ang nagda-divert. Sige. Siguro nagpakape pa to pa. Para maging blue eh, no? Akala nyo naman pagka blue na kayo, hindi na kayo pwedeng tanggalin dito sa channel. Kaya kayo naka-blue dahil hindi for your protection. Alam po natin na wala po tayong kakayang makipaggera. Kasi nga, yung mga water cannon nga eh, ginagawa na lang nating katatawanan kasi water cannon pa lang, nanghihingi na tayo ng tulong sa ibang bansa eh. Gera pa kaya. Mag-real talk po tayo. Pero, alam natin yan na diversion po yan. No? Diversion po para wag na natin pag-usapan yung mga kontrakto, yung flood control projects. Ako pa ngayon nag-divert. Intindi talaga ng mga mga